Hey, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So, ang date po ngayon is February 22, 2025. So, ngayon guys, pag-uusapan natin ngayon yung update ko sa aking Wealthsimple portfolio for this Saturday. So, tingnan natin kung ano nangyari sa aking portfolio. Okay. So ngayon, value ngayon ng aking account is 33,662.87. So overall, up pa rin ako ng 12,255. Pero yung mga nakaraang kong video, bumababa na yung aking yung value ng aking account. Kasi ang dahilan nito is ang stock market is down for almost 10%. Kasi ang dahilan nito is yung policy ni Donald Trump sa US, yung kanyang mga tariffs, saka yung uncertainties sa mga kanyang mga budget cuts sa federal government na katulong niya si Elon Musk sa pagkakat ng mga budget sa US, saka sa mga pag-layoff din ng mga federal workers. So ganun guys ang nangyayari, nagkakaroon ngayon ng uncertainty sa labor market. Kaya stock market is bumaba din. So tingnan natin yung aking holdings ngayon. Okay, sa aking TFSA, I got, tingnan natin, 15,060.54 Canadian. So lahat ng aking mga dividend stocks is all down, particularly itong Misty. So right now Misty ngayon is 23.59. so bumaba ngayon ng Misty. So halos lahat siguro ng mga stocks bumaba siya. Pero ang maganda dito, yung Misty, which is the highest dividend paying stock sa buong stock market, is bumaba din ng price. So ito guys, kung magsisimula pala kayo mag-invest, lalo na sa high yield dividends, mas importante na bumili kayo ng stock or ETF sa mababang price. So ito yung good entry opportunity nyo na makaget in sa stock market. This is the good time to get in. Kasi lahat ng stock market is down. So makakuha kayo ng magandang good deal dito. So ito ngayon sa aking non-registered margin, pinapalaki ko ngayon itong aking account dito sa margin account. Meron akong LFGY which pays weekly. Tapos itong Misty rin, pinaparami ko yung shares niya. So halos lahat ng mga dito is leverage. Kumbaga pwede akong umutang sa brokerage para pambili ko pa ng more stocks, saka more shares. Saka guys, may nag-comment pala dito sa merong isang nag-comment na bakit daw yung aking yung mga ETF ko at mga stocks puro dividend stocks. Wala man lang akong mga growth stocks na katulad ng example mga ETF na yung VOO, tapos yung SPY, ganon, tapos mga individual stocks na katulad ng mga Walmart, yung Costco, mga growth stocks. Ang masasagot ko kasi dyan guys is tingnan nyo muna, pag-isipan nyo muna mabuti. Saan nyo ba kinukuha yung inyong pera na pang-invest? Saan nyo guys kinukuha? Kasi sa akin ang ginagawa ko sa salary ko kinukuha yung aking yung aking pang-invest. So what if guys, kung yung ang ginawa nyo is nag-invest muna kayo sa dividend stocks which nagpo-produce ng dividend, tapos later on pwede na kayo bumili ng growth stocks pag yung dividend stocks na kinikita nyo is sapat na para hindi mo na galawin yung salary. So ganun guys ang ginagawa ko ngayon. Itong mga dividend stocks ko, nagbumibili pa ako ng mas maraming dividend stocks
Kasi later on, itong mga dividend stocks ko, ito yung makakatulong sa akin para hindi ko nagalawin yung aking sweldo. Kumbaga itong dividend stocks din, ito yung magbabayad sa kung anong gusto kong bilhin. Either gusto kong bumili ng growth stocks or kung ano man, kung panggastos sa mga bills. So ngayon ginagawa ko itong mga dividend stocks ko, binibili ko ng ng mga yung mga importanteng mga bagay, lalo na para maparami yung aking mga shares din. Tapos pinapambayad ko rin ng credit cards. So kumbaga maraming pwedeng pagkagamitan ng pag-invest mo na sa dividend stocks. Pero hindi ako kontra sa growth stocks Pero later on kukuha din ako ng growth stocks, pero not now kasi nag-start ako mag-build ngayon ng aking dividend portfolio na self-sustaining, na hindi siya aasa sa aking regular income. Kasi later on guys, hindi mo rin masabi, baka bigla kang mawalan ng trabaho or magkasakit ka. Syempre kung ang inaasahan mo lang is yung salary, matutrouble ka talaga doon. Unless kunwari itong mga dividend paying stocks mo, later on pagka nagkaroon ng emergency at kailangan mo ng pera, pwede kang kumuha sa yung mga dividends para panggastos mo sa pang-araw-araw mong buhay. So ganito ang ginagawa ko guys. Ito yung tinatawag na passive income. Pero syempre later on, pagka establish na yung nito, kuwari kumikita na ako ng siguro $5,000 a month, baka bumili na ako ng at least mag-start na ako bumili ng mga growth stocks. Pero ngayon muna, focus muna ako sa dividends, sa dividend paying stocks, particularly itong Yieldmax. So ito guys pala, papakita ko sa inyo, meron palang mga ibang companies na na bukod pa sa Yieldmax na nagbabayad din ng malaking dividends din. So ito, pakita ko sa inyo itong Curve Funds. Yan, meron din silang mga income generating stocks din. Yan, TSLP, sa Tesla yan, AMZP, Amazon, MSFY, Curve Microsoft, AAPY, Curve Apple, Goop, Curve Google, NFLP, Curve Strategy Netflix, saka KQQQ, Curve Titan Select ETFs. So mangyayari dito is they're gonna be paying weekly rin. So kumbaga sa week 1 yan Tesla, week 2 Amazon, tapos week 2 rin yung MSF Microsoft, week 3 is Apple and Google, tapos week 4 is Netflix saka yung Top Tech. So maganda rin tong Curve Funds na to, and they're paying every Thursday. So yung mga Yieldmax funds, nagbabayad sila ng every Friday. Tapos itong mga Curve Funds naman sa sa Thursday. Tapos ito naman guys, meron namang isang na-discover ko, itong Roundhill. Itong Roundhill naman, mga rin to, mga high paying ETFs din to. And then they're gonna be paying weekly rin. Roundhill, NVD, Nvidia, tapos Roundhill Tesla, Roundhill Apple, Roundhill Coinbase, saka Roundhill Palantir. Baka siguro baka bumili rin ako ng mga ibang shares nito. Pero so far ngayon, dahil down ng market ngayon, baka mas bumili pa ako ng maraming Misty. Kasi ang Misty ngayon is, tingnan natin yung price ng Misty ngayon. Attractive ang price ng Misty ngayon, $23.59 lang. So ito ngayon guys ang magandang opportunity to buy. So that's what I'm planning to do. I'm buying more Misty. So yun lang guys ang aking update sa aking account for today, and I hope na
nagustuhan nyo yung aking video. Saka papakita ko pa sa inyo yung kinita ko sa aking dividends. Let's see. Ito kumita ako nung Friday yan. Ito yung aking mga kinita sa dividends sa Group A ng Yieldmax ETFs. Yan, mga malilit lang muna siya kasi hindi naman kalakihan din yung mga ano ko dito yung aking mga positions dito sa Group A. Kasi ang mas focus ko talaga is yung Misty. Yan. Tapos sa Tesla yan, kumita ako $8.39. Sa RSP, I got $29.49. Tapos sa TFSA, I got $25.38. Yan. So halos lahat na kinita ko sa Group A, binili ko pa ng maraming Misty. So yun lang guys ang update ko for today, and so hanggang dito na lang guys ang aking video, and I hope na I'll see you again sa aking next video. And so guys, just do your research pagdating sa sa pagbili ng stocks in ETFs, and yun lang guys ang aking update for today, and I'll hope to see you again in my next video. Take care, God bless, and have a good day. Bye.